Another day, another verses, mga kamisyon. Purihin ang Panginoong Diyos sa isa na namang panibagong umaga na ipinagkaloob niya sa atin na puno-puno ng pag-asa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At narito pong muli ang inyo pong lingkod, ang misyonerong Kabitenyo na nais maghatid ng salita ng Diyos at nawa magsilbi itong pagkain ng atin pong espiritual na katawan ngayong araw. Ang tanong po, nais ko muna po kayong tanungin, kayo ba ay nakaranas ng mapagod at nakaranas na bang mabigatan sa buhay dahil sa dami ng inyo pong mga kasalanang nagagawa? Naranasan nyo na bang mapagod at mabigatan dahil sa inyong karamdaman, dahil sa inyong mga dinadalang sakit? Naranasan nyo na bang mapagod dahil sa kahahanap ng kapayapaan mula sa mga material na bagay ay hindi nyo naman ito nararanasan kasi hindi naman sadya doon na kukuha ang kapayapaan? Naranasan nyo na bang mapagod dahil sa dami ng umaasa sa inyo, dahil sa dami ng inyong responsibilidad ay sadyang nakakapagod na sitwasyon? Kamisyon, kapatid, kaibigan, ito po ang mga talata na nais pong ihatid sa inyo ng inyong pong lingkod. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Mateo, kabanatang 11, ang talata po ay 28 hanggang 30. Ang sabi niya ay ganito: "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusupungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga kamisyon, tingnan nyo po, atin pong pansinin. Una, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha." Yan yung paanyaya ng Panginoon. Huwag po tayong lumayo, kundi lumapit tayo. Lumapit tayo sa Panginoon at lumapit tayo lalo sa Panginoon. Dahil ito yung paanyaya niya sa lahat po ng nangapapagal, sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng nabibigatan. Gaano man kabigat ang iyong dinadala, kamisyon, gaano man katindi ang kasalanang iyong nagawa, dahil ito yung konteksto po nito, tungkol doon sa kasalanan na nagagawa ng mga tao. Gaano man kadami ang iyong pasan, gaano man kadami ang pasan. Kaya ang sabi niya sa talatang 29, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Ibig sabihin, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang ito, mga kamisyon, gusto niya na siya yung kapartner natin. Gusto niya na yung kanyang ipinapagawa, yun yung ating gagawin. Sapagkat ang sabi niya ay magaan ang aking pamatok, malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sabi niya dun sa 30. Ibig sabihin, kapag si Jesus Christ ang ating kapartner, mga kamisyon, kapag siya yung atin pong kapartner sa buhay na ito, yung atin pong pasan magiging magaan. Yung ipinapapasan sa atin, kasi yung the idea, mga kamisyon, the idea ay during that time sa Israel, kasi yung pamatok na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, dalawa kasing baka ang ginagamit nila sa Israel that time. Ibig sabihin, magka-partner yung baka na dalawa para hilahin yung pasan. Nandun yung iisang pamatok, dadalhin nila yon. So magkaugnay yung dalawang baka doon sa isang pamatok na magkaganoon. Kaya dito natin makikita na ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus, tulad nung dalawang baka na magka-partner para hilahin yung pasan, yung kanilang daladala, ganoon din tayo. Ang gusto ng Panginoon, siya yung kapartner natin. Siya yung kapartner natin. At ang napakaganda po nito, ang paanyaya pa niya sa atin, mga kamisyon, "Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang
puso. So, dito po natin makikita na ang ating Panginoong Sus ay nais niya na makilala natin siya. Nais niya na mapalapit tayo sa Kanya. Kasi, noong panahon na yon, noong mga panahon na yon, kasi nga po yung mga Pariseo na mga nagtuturo, actually napakahirap naman din talaga nila lapitan. Actually napakahirap naman din talaga nilang pagsumbungan. Pero this time, nung dumating ang ating Panginoong Sus, ang sabi niya, itong panyaya niya, ay mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Ibang-iba doon sa mga religious leader nung panahon niya. Ano po, ibang-iba. Kaya, kamisyon, kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nabibigatan, ikaw ay napapagod, nahihirapan, tila sa kahahanap mo ng kapayapaan mula sa mga ibang bagay, hindi mo masumpungan, kamisyon, kaibigan, nasa Panginoon yan. Kailangan lang lumapit tayo sa Kanya. Kailangan lang ma-enjoy natin yung Kanyang presensya. Kailangan lang mag-aral tayo sa Kanya. Kasi siya'y maamo. Siya'y maamo at siya'y mapagkumbabang puso. Kaya po muli, ngayon pong umaga mga kamisyon, nais ko po kayong ipanalangin sa mga nahirapan dahil sa kanilang sakit. Nais ko po kayong ipag-pray. Sa mga nabibigatan dahil sa kanilang mga kasalanan at gustong-gusto ng magbago, nais ko po kayong ipag-pray. Sige po, purihin ang ating Panginoon, tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po o Diyos sa araw na ito na inyo pong binigay sa amin. Muli, amin pong itinataas, amin pong tinig. Panginoon, unang iyo pong lingkod. Gayon din o Diyos sa lahat ng mga kapatid, kaibigan at kamisyon ng iyo pong lingkod na naaabot ng devotional vlog na ito. I pray o Diyos na nawa bawat pasan ng iyo pong mga anak, bawat pasan ng iyong mga nilalang, sa lahat ng nabibigatan, sa lahat ng nahihirapan sa kanilang mga pasanin. Iyo nawa silang pagaanin o Diyos. Kung meron man po Panginoon na nahihirapan dahil sa kanyang karamdaman, kung meron man po Panginoon na nahihirapan dahil sa kanyang sakit, ngayong oras na ito, o Diyos, akin pong dinadalangin, iyo po nawang pagalingin, iyo nawang palakasin, ibangon mo siya mula sa banig ng karamdaman. Naniniwala pa rin kami, o Diyos, na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, na mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, kaya mong magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Lord, ganun din po, pinagpapray ng inyong lingkod sa bawat kapatiran, Panginoon, sa dakong ito, o Diyos, ng GMA, na meron pong dinadala, Panginoong Diyos, na mabigat na pasanin. Lord, dalangin po ng iyong lingkod, Panginoon, akin pong dinadalangin, nawa iyo pong pagaangin, Panginoon, ang dinadala ng aming mga kapatid. Lord, yung mga kapatid po, o Diyos, ng iyo pong lingkod dito sa probinsya ng Cavite, Lord, sinasama ko na po, o Diyos, ang asawa ni Pastor Alan. I pray, patuloy niyo po siyang pagalingin. Patuloy niyo pong ibangon mula, Panginoon, sa banig ng karamdaman, sa lahat ng kanyang laban, Panginoon, sa sakit na kanyang dinadala. Gayon din, o Diyos, ang asawa ni Pastor Rico, I pray, Panginoon, patuloy, o Diyos, na yung fast recovery, Panginoon, nawa maranasan niya. Lord, si Sister Len Alca, Panginoon, nakapatiran, Lord, sa daong ito, iyo pong pagaanin, Panginoon, pagaangin ang kanyang kaisipan, ang kanyang kalooban. Lord, gayon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin, Sister Luz, Lord God, de la Cruz, na nasa Mindoro, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus, na nawa, Panginoon, pagalingin mo, o Diyos, ang kanya pong dinadalang karamdaman, yung kanyang tuhod, Panginoong Diyos. Lord, I pray, Panginoon, ipuin mo, dahil naniniwala ang iyong lingkod, mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, o Diyos, ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa iyo, sa lahat ng mga taong nakikinig sa iyo, sa lahat ng mga taong umaasa sa iyo. O Diyos, sa umaga pong ito, pinagpipray po ng iyong lingkod sa mga kapatid ko, Panginoon, na nahihirapan dahil meron silang daladalang pasan. Maaring ang dala nila, Panginoon, yung kanilang asawa, yung kanilang mga anak, Panginoon, sa kanilang kalooban, sa kanilang kaisipan. Panginoon, pawiin mo nawa, o Diyos, bigyan mo ng kapahingahan. Kung sila po ay napapagod, Panginoon, Lord, sa mga kapatid po na iyong lingkod o sa mga kamisyon, sa lahat ng naabot ng vlog na ito, maging sino man siya, Panginoong Diyos, lalaki, babae o kabataan, na nahihirapan dahil sa kanya pong kalalagayan, o Diyos,
Suguin mo nawa, Panginoon, ang kaginawaan. Suguin mo nawa, Panginoon, ang kapayapaan. Suguin mo nawa, Panginoon, ang kapayapaan, ang kapahingahan sa kanyang kaluluwa. At nawa, Lord, makilala kanya. And I pray, Lord, sa mga pagkakataong katulad nito, Panginoon, tulungan mo, O Diyos, na maging pagpapala ang devotional vlog na ito sa mga kapatid ko, Panginoon, sa buong Pilipinas, sa mga kapwa ko misyonero, sa kapwa ko lingkod mo, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus, Panginoon. Patuloy nawa, Panginoong Diyos, na maging pagpapala ang panalangin ito para sa kanila. Lord, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, akin din pong dinadala. Iyon nawang tulungan, Panginoong Diyos. At nawa, Lord, matuto ang bawat Pilipino na lumapit sa iyo. Matuto, Panginoon, ang bawat Pilipino na umasa sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil sinabi mo, Lord, ito sa amin, lumapit kami sa iyo. Lumapit kami sa iyo sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat ng mga nahihirapan sa kanilang kalalagayan. Muli po, O Diyos, purihin ka, sambahin na iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. At dalangin po ng iyong lingkod, nawa, Panginoon, ang maiksing devotional vlog na ito ay maging pagpapala, Panginoon, sa lahat ng mga naaabot nito, Panginoong Diyos. Kagalingan, kapayapaan, kapahingahan, at kagaangan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa lahat, O Diyos, sa lahat ng naaabot ng panalangin ito. Maraming salamat po. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw, O Diyos, at ikaw ang makilala. Ikaw, O Diyos, at ikaw ang matanyag. Maraming salamat po. Ito po ang kahilingan ng iyong lingkod sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, narito po ang inyo pong misyonerong Caviteño na nagsasabi, magpasalamat sa Diyos palagi. Kamisyon, kaibigan, kapatid, kung ikaw man ay naabot ng videong ito, paki-like, paki-share, and paki-follow ang FB page ng inyo pong lingkod. Purihin ang Panginoon. Pinagpalang araw po ng Wednesday, ng Miyerkules sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos.